magkarugtong nung tinalakay natin kanina. Ang pinagkaiba nga lang noon mga kababayan, ito may solidong article na. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, nakakita kasi tayo ng balita galing po sa Philstar. At ayon nga po dito mga kababayan, ilipat ko na lamang po dito. Yan. Sabi dito mga kababayan, yan parang ang dating ay pinagtanggol pa ni Magalong etong Diskaya. Yan. Sabi dito sabi dito sa Philstar, Diskaya on firm completed 110 million Baguio project legally. Legal daw po yon, sabi ni Magalong mga kababayan, at dumaan daw po sa tamang proseso. So ngayon patutunayan natin na illegal yon at pwedeng sumabit eto pong si Magalong. So sabi dito mga kababayan, nakumpleto ng kumpanyang pag-aari ng Diskaya ang 110 million Baguio project. Yun daw po ay legal, sabi ni Magalong. Sabi dito mga kababayan, Baguio City. Sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang 110 million tennis court at parking building project na iginawad sa St. Gerald Construction Company noong 2022 ay nakumpleto bilang pagsunod sa batas. Ang proyekto na pinamahalaan ng kumpanya ng construction na pag-aari ng Diskaya ay nahaharap sa pagsisiyasat dahil ang kumpanya ay dating naka-blacklist noong 2020. So nakakapagtaka naman mga kababayan kung paano nasabi na legal ni Magalong yung naging proyekto ng mga Diskaya at dumaan sa tamang proseso. Ganun ngang blacklist sila. Ibig sabihin, wala po silang lisensya para magmaniobra ng mga proyekto na galing po sa gobyerno. Sabi pa dito mga kababayan, kinuwestiyon ng mga kritiko kung paano nito nakuha ang isang proyekto ng lungsod sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Sinabi ni Magalong na ang proyekto ay sinundan ang lahat ng mga legal na pamamaraan at ang St. Gerald Construction ay ganap na kwalipikado lumahok sa proseso ng pagbid na nagsumite ng pinakatugon na bid. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Kaya inaprobahan daw sa St. Gerald Construction yung proyekto dyan po sa Baguio City na 100% completed na daw po at idinaan sa legal na pamamaraan, sabi ni Magalong. Pero gaya nga ng sabi ko kanina sa inyo mga kababayan sa unang live natin, siya po ay advisor ng ICI. At unang-una, dapat hindi siya nakikisawsaw dito. Pangalawa mga kababayan, parang ang dating sa publiko ay pinagtatanggol niya, eto po mga Diskaya. Maliwanag nga po ang sinasabi mga kababayan na noong 2020, naka-blacklist po eto pong St. Gerald Construction na pagmamayari po ng mga Diskaya. So ibig sabihin, kung naka-blacklist yan, walang lisensya yan, bawal po yung kumuha ng proyekto sa gobyerno. So nakakapagtaka, bakit nagkaroon ng proyekto sa gobyerno mga kababayan? Sa lungsod pa ni Magalong, ito pong St. Gerald Construction na pagmamayari ng mga Diskaya. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan yan, idinagdag niya na ipinapakita ng mga record na ang lahat ay ginawa ng maayos habang kinikilala ang mga hamon sa panahon ng pagpapatupad. Sinabi ng alkalde na ang proyekto ay natupad ayon sa batas. Nabanggit din niya na ang mga kritisismo ay batay sa naunang reputasyon ng kumpanya kaysa sa kasalukuyang pagganap nito. Ang ilang mga lokal na taga-Masid ay nagpahayag ng mga alalahanin na ang tennis court at gusali ng paradahan bagamat pinagpala noong Mayo upang ipahiwatig ang pagkumpleto ay hindi pa ganap na gumagana. Ibig sabihin, hindi pa po ganap na napapakinabangan ngayon. Yung proyekto na yon na ginawa ng St. Gerald Construction na pagmamayari nito pong mag-asawang Diskaya sa lugar, sa lungsod mismo na nasasakupan ni Benjamin Magalong. Sabi pa dito mga kababayan, kinumpirma ni Magalong na tinutugunan pa rin ni St. Gerald ang mga isyo na nakalista sa isang punch list at sinusubaybayan ng lokal na pamahalaan ang pagwawasto na ito. So sabi pa dito, iniulat ng alkalde na ang mga pagtatala ay nagresulta ng liquidated damage na umaabot mga kababayan ng 4.9 million pesos hanggang sabi pa nga dito, habang ang St. Gerald ay mayroon pa ring receivable na 26.2 million pesos mga kababayan mula daw po sa gobyerno. Sabi pa dito mga kababayan, ang mga bilang na ito ay nagpapakita ng kanilang pananagutan at sisiguraduhin namin ang lahat
na mga obligasyon ay natutugunan, sabi niya, at idinagdag na ang pinansyal na parusa ay ipapatupad para sa anumang pagkukulang. Ngayon, ang tanong ng mga kababayang Pilipino natin ganito. Yan ay nasasakupan mo, Mayor Magalong. Alam naman natin na yung Central Construction, noong mga panahon na nakuha yung proyekto na yan, wala pong walang lisensya yan. Ibig sabihin, naka-blacklist yan. Paano mo sasabihin na dumaan sa tamang proseso yan? Ibig sabihin, kung sinasabi mo na dumaan sa tamang proseso yan, pwede kang sumabit dyan, Mayor Magalong. Pwede ka pong sumabit dyan. Ngayon, ayaw ko mang isipin mga kababayan na kaya niya tinanggap yung katungkulang bilang advisor ng ICI kasi gusto niyang iligtas yung kanyang sarili. Possible na ganun ba mga kababayan? Diba kasi ano ba yung sabi dito sa above PH? St. Gerald was suspended and blacklisted by the DPWH in 2015 to 2020 despite his history is a pickup license was renewable from, mga kababayan from July 23 to January 26. Ayun ibig sabihin mga kababayan, nagkalisensya lang itong St. Gerald Construction noong naibalik lang, nakapag-renew lang sila ng lisensya noong July 2023 to January 2026 mga kababayan. Ibig sabihin, noong 2021-2022 wala pong lisensya ang St. Gerald Construction. So paano nasabi ni Mayor Magalong na dumaan po yan sa tamang proseso? Yung pagkuha nila ng kontrata, dyan po sa lungsod na nasasakupan ni Mayor Magalong. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Mayor Magalong. Maliwanag yung sinasabi dito, nagkalisensya lang ulit ang St. Gerald Construction noong July 2023 to January 2026. Sabi pa nga dito mga kababayan, St. Timothy Bulacan River Project value at 96.4 million was declared completed despite over 200 meters of unfinished revetment. Its pickup license was also renewed for 2025 to 2027. Ibig sabihin, wala ding lisensya yung St. Timothy, mga kababayan. Babago lamang sila ulit nagkalisensya noong 2025 hanggang 2027 naman. So ngayon kung titingnan nyo, ano ba yung sinasabi dito ni Tito Sen noong September 1, 2025? In 2015, St. Gerald, which you own, was suspended by the DPWH in 2020. They were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerald pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. So ngayon mo sabihin, Mayor Magalong, na dumaan sa tamang proseso yung pagbid ng nitong kumpanya na mga diskaya na St. Gerald diyan sa proyekto na sinasabi mo na legally. Ibig sabihin, dumaan sa tamang proseso, legal yung pagkuha. Kasi maliwanag naman yung sinasabi dito ni Magalong, mga kababayan. Ito basahin natin ulit. Sabi dito mga kababayan, na kumpleto ng kumpanyang pag-aari ng Diskaya ang 110 million Baguio project legally. Ayon daw po yan kay Magalong Sabi pa dito, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang 110 million yung tennis court at parking building project na iginawad sa St. Gerald Construction Company noong 2022 ay nakumpleto bilang pagsunod sa batas. Paano mo masasabing sumunod sila sa batas? Wala nga silang lisensya kasi nagkalisensya sila July 1, 2023 to 2026. Ibig sabihin, nung 2020, 2021, 2022, wala pong lisensya ang St. Gerald. Ibig sabihin, hindi dumaan sa tamang proseso yung paggawad sa St. Gerald Construction nito pong tennis court at netong parking building, mga kababayan, na nagkakahalaga ng 110 million pesos sa lugar mismo na nasasakupan ni Mayor Benjamin Magalong. Ayan Kaya yung pagpapapogi mo, Mayor Magalong, tigil-tigilan nyo na po yan. Kasi alam naman po ng publiko kung bakit nyo tinanggap yung pagiging advisor ng ICI para iligtas po ang inyong sarili sa posibleng pananagutan po ninyo. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, ang mga bilang na ito ay nagpapakita ng kanilang pananagutan
at sisiguraduhin namin na ang lahat ng mga obligasyon ay natutugunan. Sabi niya, at idinadagdag ng mga pinansyal na parusa ay ipapatupad para sa anumang mga pagkukulang. So ibig sabihin, kaya mo bang parusahan ang mga diskaya? Paano kung sabihin niya nakasabwat ka din nila? Mayor Magalong, ikaw na rin ang nagsabi na dapat labanan natin yung korupsyon. Pero paano natin lalabanan yung korupsyon kung mismong kayo po possible na baka masangkot pa? 'Di ba? Kaya nga ito, hinihiling ko kay Mayor Magalong na sana imbestigahan niyo po yung USEC, mga kababayan, na si Chrissy Crawford. Kasi balita ko malakas daw po yung backer no na mayor, para naman makilala ng taong bayan kung sino po yung tinutukoy na backer no na mayor. Kasi balita ko, mga kababayan, yung pera daw ng mayor na ando doon eh. Di umano di umano. Hindi ko sinasabing totoo, hindi ko din sinasabing hindi totoo. Kaya nga, Mayor Magalong, sabi ko sa inyo, mahirap maghugas kamay ngayon. Kasi unang-una, paano nyo po ipapaliwanag ito? Mismong kayo nga po nagsabi na legal yung pagkuha, paggawad, dito sa Central Construction, nitong proyekto na nagkakahalaga ng 110 million pesos dyan po sa Baguio na sinasabi mo na legal. Paano naging legal yun? Walang lisensya ang Central Construction ng mga panahon na yon. So ngayon, mga kababayan, yan po yung sinasabi ko na kaya tinanggap ni Mayor Magalong siguro yung pagiging advisor ng ICI kasi syempre gusto niyang hugasan o gusto niyang ilihis di umano yung kanyang sarili sa posibleng pananagutan po niya. Ano po, mga kababayan? So ngayon, kung titingnan nyo, may isa pa tayong balita na nakita. Ito. Kaso liliitan ko na lang kasi baka maka-copyright tayo. Baka maka-copyright ako eh. So ito yung mga bagay, mga kababayan, yung pagsulpot kanina ni Mayor Magalong sa nangyayaring rally. Kasi biruin nyo miyembro po siya, advisor po siya ng ICI. Pero namataan po siya, mga kababayan, na naando dun sa rally at nagpapapogi na naman sa mga media. Ano po, so ito, play po natin. Po kami ngayon sa SS Shrine kung saan makakausap natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa rin sa mga miyembro ng ICI. Sir, magandang hapon po. Sir, ito pong pagdalo niyo dito sa rally dito, ano po ba to? Part po ba to ng ICI? Is this personal? Actually, sarili kong initiative ito. Dahil nga nakita mo, kailangan kaisa tayo sa taong bayan pagdating dito sa laban sa korupsyon. Ito na kasi. Kung kaisa ka sa taong bayan, bakit parang ang dating pinagtatanggol mo yung mga diskaya? Paano mo sasagutin ngayon, Mayor Magalong, yung issue na nakuhang proyekto ng Central Construction kahit wala silang lisensya noong mga panahon na yon, 2022? Maliwanag naman na nakapag-renew lang ng lisensya ang Central Construction noong July 1, 2023. At yung kanilang lisensya ay aabot pa nga, mga kababayan, hanggang 2026. Ibig sabihin, 2020, 2021, 2022, naka-blacklisted po sa DPWH ang Central Construction at wala silang karapatan na kumuha ng proyekto sa gobyerno. Ano po, yun po yung pinakamaliwanag na paliwanag dyan. Yung matinding hamon ngayon sa atin. In the past, we have been promoting yung good governance, advocacy. Kaya lang nakita natin na isang pinakamatinding hamon dito itong corruption, laban sa corruption. Kaya ito ngayon, nagkaroon tayo ng initiative, nagkaroon tayo ng pagkakataon para ipakita na nakikisa tayo sa taong bayan. Sir, itong mga ganitong malalaking mga rally, sa tingin niyo paano ito makaka-apekto dun sa mga ongoing na investigations, particularly dun sa flood control anomalies? Alam mo, na gusto ko lang banggitin sa iyo na hindi lang flood control yung tinututukan ng ICI. Basta infrastructure na ay palalabas. Basta nakita namin na may anomalya dyan, na investigahan yan. Malaki ang... bakit hindi mo ngayon imbestigahan, Mayor Benjamin Magalong, yung 110 million pesos na proyektong nakuha ng diskaya sa lugar mo? Diba na sinasabi mo na dumaan sa tamang proseso? Epekto nito. Kasi dito magpapatunay talaga na nanonood at nakikinig, nag-oobserba ang ating taong bayan kung ano magiging resulta ng mga iba't ibang investigasyon. Kaya napakalaking hamon din sa amin, especially sa ICI, na talagang magpakita ng resulta. Hindi kami kailangan matulog dito. Kumbaga, we have to hit the ground running and continue to hit the ground running. Yun ang pressure sa amin. Napakataas yung expectation, napakataas yung pressure. Kaya kailangan mag-deliver kami ng resulta rito. Kaya kung minsan nga, napapabayaan ko na yung trabaho ko bilang mayor ng Baguio. At sa kanya na rin ang galing baka sabihin niyo fake news yung sinasabi natin eh. Ano yung sabi niya? Kaya nga minsan napapabayaan na natin yung trabaho ko bilang mayor ng Baguio.
Yan nga mga kababayan, no? Tama yung sinasabi ni Coach Jarrett. Ano po, ipinagpalit yung Baguio City para sa pansariling ambisyon ni Magalonglong. Eh ano, siya na nagsabi mismo na papabayaan na niya yung trabaho niya bilang mayor ng Baguio City. Eh di i-give up mo na yung pagiging mayor mo. Ganun lang kasimple yun. I-give up mo na yung pagiging mayor mo at ipaubaya mo na sa vice mayor mo yung dapat na trabaho mo sa lugar mo. In the same time, para makapag-focus ka bilang advisor, take note ha, advisor ng ICI, hindi bilang spokesperson ng ICI. Kasi unang-una magkaiba yun eh. Advisor ka ng ICI tapos ikaw ang nagpapapogi sa media. Nakatutok talaga kami rito. Sir, sa mga susunod na araw, sino-sino pa yung inaasahan na ipapatawag ng ICI? Meron Di ba kayo nagtataka? Advisor siya ng ICI, hindi po siya spokesperson ng ICI. So bakit nandyan siya, nagpapapogi siya sa media? ba tayong listahan? Diba? Marami. Nakalinya na, nakapila na yung mga ipapatawag. So bahala na siguro yung ICI na mag-announce na. Ano? Ang importante rito is tuloy-tuloy yung aming pagsisiyasat. At kailangan kasi, unang-una, kailangan magkaroon talaga ng may mananagot dapat. At yung mananagot, kailangan makulong. Ano? Ngayon, dapat imbestigahan mo, Mayor Magalong, yung 110 million pesos na sinasabi mo na legal na nakuha ng St. Gerald Construction kahit wala silang lisensya. Dapat imbestigahan mo yon. At dapat yung mga lalabas na sangkot doon na di umano, may ginawang hocus-pocus para makuha ng St. Gerald yung proyekto na yon, dapat managot yon. Dapat papanagutin mo yon. At kung kasama ka man doon, dapat ka ding managot. Tuloy natin. Lala ko nga yung sinabi ng isang kaibigan natin sa religious sector, ano, na magnanakaw na, may kademonyohan pa. Kaya kailangan talagang kami talagang pakita namin yung aming determinasyon. Sir, sa mga ipapatawag ng ICI, meron pong mga mambabatas, may legislators. Hintayin na lang natin yung ICI na lang siguro mag-a-announce na. Anyway, eventually naman i-announce naman nila. Ayan na, maliwanag mga kababayan. Ano yung sabi ni Magalong? Napapabayaan na niya yung trabaho niya bilang mayor. Kasi nga mga kababayan, mas inuna niya yung ambisyon niya kaysa paglingkuran yung mga taga Baguio. So kayo, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Diba? Ano po ang masasabi ninyo mga kababayan? Hingil po dito sa nalaman ninyo about dito kay Magalong na kung saan mga kababayan, grabe no, sinasabi niya fully legally o legal na nakuha ng St. Gerald Construction yung 110 million pesos na proyekto sa Baguio City mga kababayan, sa Baguio, sa nasasakupan niyang lungsod. Ano po, fully legal daw yun dumaan daw sa tamang proseso. Paano masasabi na naging legal yun at dumaan sa tamang proseso, wala nga lisensya yung St. Gerald Construction. So ngayon, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi nyo doon? Kung sakali na madawit itong si Mayor Magalong sa ganong klase ng issue, dapat ba siya mga kababayan na mag-resign bilang advisor ng ICI at managot sa kung sakali man, kung ano man ang mapapatunayan doon po sa issue na yon? Kasi mabigat po yung aligasyon na yon mga kababayan. 110 million yung pinag-uusapan doon, in the same time, pangit naman tingnan na sinasabi niya na fully legally yung pagproseso ng proyekto na yon, tapos naandyan siya sa ICI at nagpapapogi sa mga press media.